Pagpapuri natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Kung paano, tulad po sa awit na ating inawit, we're together again, subay, bumbong, at kinagatan, just to praise the Lord. Puri natin ang Panginoon. At kung itutuloy po natin yung awit, ang sabi doon, we're together again, just praising the Lord, because something good is going to happen. Sabihin po natin sa ating mga katabi, something good is going to happen to you and to me. Puri natin ang at ito po ang susi na muli ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito, kung paano ito ay hindi nabago sa inyong pandinig. Sa pagkatunay, alam natin na sa bawat pag-ising natin sa bawat umaga, ay mayroong mabuting bagay na inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mayroong himala na nakalaan sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, sa susi na ito, may isang pangyayari sa laking lingkod ng Diyos na si Reverend Oral Roberts, na nang siya ay nasa isang airport. Meron pong bumati sa kanya. At ang sabi sa kanya, "Are you Oral Roberts?" At hindi niya po kilala yung lalaki nito. At ang sabi niya, "Yes, I am." At ang sabi ng lalaki sa kanya, "Just keep on saying that." At ang sabi niya, "Keep on saying what?" Ang sabi ng lalaki nito, "Pagbukas ko ng television, on air yung iyong service. At ang narinig ko nang sinabi mo, something good is going to happen to you." Kaya ang sabi ng lalaki ito, patuloy mo lang sabihin yan. Dahil ito'y pinapangyari ng Diyos sa lahat ng nakikinig at sumasampalataya. Dahil ang sabi ng lalaking ito, simula ng sinampalatayanan ko, ang narinig ko mula sa iyo that something good is going to happen to me. Sabi niya, good things began to happen in my life. Na walang ibang makagagawa kundi ang Diyos. Dahil sa simpleng pakikinig, nahuli niya yung bahid. At ito'y kanyang sinampalatayanan at ito'y ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At mayroong isang kaibigan, si Reverend Oral Roberts, na kung saan siya ay sumulat. Nang sabi niya, ito po'y isang doktor. At ang sabi niya, Reverend Oral Roberts, keep on saying what you are preaching. Dahil meron siyang isang pasyente, isang matanda na 90 years old. At pag-open niya ng television, kung paano gaya po sa atin, meron tayong mga live streaming. Pag-open ng television ng matandang iyon, ayun yung ibinipreach ni Reverend Oral Roberts. Say this to yourself, something good is going to happen to me. At yung matandang yun na 90 years old, na siya ay pasyente, ang ginawa niya, sinampalatayanan niya. Tumayo siyang matatag sa kanyang mga paa. At ang sabi niya, let it happen to me. Hayaan mo ito yung mangyari sa akin. At yung matanda ngayon sa kanyang pagsampalataya, sa kabila ng kanyang katandaan, naranasan niya yung kagalingan ng Diyos. Kaya kung mahuhuli natin yung bahid, mararanasan natin yung nais na gawin ng Diyos sa ating mga buhay. And all of it are good things. Walang pinlano ang Diyos sa atin na katalunan, kundi bawa, pagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya sabi po rito, faith in God changes your perspective. Yung ating pananampalataya sa Diyos, ito yung
magbabago ng iyong pananaw. An attitude of expecting something good is going to happen to you will not only make your day, but also revolutionize your life. Yung iyong pag-expect, paniniwala, yung iyong pag-asa na may mabuting bagay na gagawin ng Diyos sa buhay, hindi lang ito yung bubuo ng iyong araw, kundi ito yung magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa na sumasampalataya sa Diyos ito. Kaya nga, ang sabi po rito, looking to God as your source, bring the mountain moving, problem solving, and need supplying power of God in your life. Meron ka bang bundok na kinakaharap? Meron ka bang mga problema na nais mong malutas? Meron ka bang pangangailangan na kailangan mo ng supplication ng Diyos? Sampalatayanan mo na yung kapangyarihan ng Diyos ang magdadala sa iyo ng himala upang lahat ng ito, sabihin natin sa bundok na ito, ito'y mapasok pa sa dagat at ito yung may pangyayari sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Diyos. Because sometimes, don't we act as if God is not willing to help us, or God is not willing to give. By our attitude of doubt and negative anticipation, we rob ourselves of God's gift. Sa pamagitan ng ating pagwawalang bahala, yung mga negative attitudes, negative words na lumalabas sa ating mga labi, na imbis na puro salita ng Diyos, tayong gumagawa sa ating mga sarili upang hindi natin maranasan ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, dahil nagdadoubt tayo. Parang hindi natin sinasampalatayanan kung ano yung pangako ng Diyos. At sa pamagitan na ninanakawan na hinahayaan natin na tayo ay manakawan ni Satanas, sa pamagitan ng ating hindi paniniwala at pagsampalataya sa Diyos. Minsan, ginagawa natin ang mga bagay doon sa sarili nating kakayahan, doon sa sarili nating kalakasan. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay willing na tulungan tayo. We just have to admit that we need God in every aspects of our lives. We just have to admit yung ating mga kahinaan, that we have shortcomings na kailangan natin ng pagtulong ng Diyos. Because our miracle can only begin when we cease being negative and start being positive. Pagka tinigilan na natin yung pagiging negatibo at simulan natin maging positibo, at ano ba yung nakapagbibigay ng mga positibong bagay, kaisipan sa ating mga buhay? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. When we recognize that part of the problem is inside us, yung problema nagsisimula sa ating kaloob-looban. Yung doubt and unbelief sa atin nagsisimula sa magitan ng ating pagiging negatibo. Halimbawa, yung pang-araw ng bukas, pinoproblema na natin ngayon. Isang bagay na negatibo ka na kaagad. Paano sa araw ng bukas? Wala kaming kakainin. Wala kaming pera. Wala kaming pang-budget. Pinoproblema mo na kaagad yung problema na hindi naman dapat problemahin. Ginagawan mo na ng problema. Hindi mo muna hayaan na kumilos ang Diyos. Diba, sabi nga sa Mateo, yung mga ibon, yung mga maya sa parang, yung mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagpapagal, pero sila'y pinakakain ng ating Ama na nasa langit. What more pa, ikaw na anak ng Diyos?
Pababayaan ka kaya niya? Gugutumin ka kaya niya? Kasi hindi po natin maalis yung minsan nagiging negatibo tayo. Minsan nagiging natural tayo. Kaya nga narito ang pagtuturo ng salita ng Diyos na kung saan yung mga problemang yan nagmumula sa atin mismo, sa kaisipan natin. At pag inilabas ng ating mga labi, ito binabantayan ni Satanas ng kaaway upang isagawa. Kaya kailangan ang laging lalabas ng ating mga labi ay puro positibong bagay at salita ng Diyos. Dahil ito naman ang binabantayan ng Diyos upang Kanya isagawa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Because regardless of how much power God has, miracle power will never be fully effective in our lives until we cooperate. Kahit gaano mang makapangyarihan ng Diyos, kung hindi tayo makikipag-cooperate sa Diyos, walang halaga. Hindi natin mapapakilos kung hindi tayo makikipagkaisa sa Diyos na ito. Until we fully expect something good to happen. Dahil kailangan natin yung pananampalataya sa Diyos. Because faith and expectation opens the door to God's power. Yung ating pananampalataya, yung pag-expect, ito yung nagbubukas ng pintuan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. When you believe that God is good and He wants good things for you, you prepare your heart to receive His blessings. Naniniwala ka ba that God is good? God is good? And all the time? At dahil ang Diyos ay mabuti, He wants to do something good in your life. Maaaring tanungin natin, ano ba yung something good na nais gawin ng Diyos? Ano ba yung mga good na yun? Kasi maraming mabuting bagay na pwedeng mangyari sa akin. Ngunit ang tanong, ito ba'y naka-align sa will ng Diyos sa iyong buhay? Yung bang good, yung bang mabuting inaantay mo, ito ba'y kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? O pag dumating yung mabuting bagay nito, makapapalayo ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil walang ibang good or mabuting bagay na nais gawin ng Diyos, kundi yung ating mga declaration of faith, yung ating mga declaration of God's promises. Pag sinabi natin, something good is going to happen to me, kailangan ang basis nito ay ang salita ng Diyos. Anong klaseng good? Anong klaseng mabuting bagay? Number 1 is 3 John 2. Diba? Ito yung will ng Diyos sa atin. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. That is something good. Jeremiah 29:11. Hindi lang natin siya basta lang kinakabisado, nire-recite, kundi kailangan maunawaan natin. This is something good. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano yung good doon? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano yung something good sa salita ng Diyos nito? That surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Susundan ka, hahabulin ka ng kabutihan at ng kaawaan ng Diyos. Kaya pag sinabi natin something good, hindi ito laging natural na mabubuting bagay, kundi
kundi ito'y naka-align sa salita ng Diyos. Nakabase, naka-anchor sa word and promises of God. Kung meron kang pangangailangan, and I know lahat tayo may pangangailangan, ano yung pwede mo sabihin, Lord, something good is going to happen to me. Meron akong kailangan. Meron akong needs that needs to be met. Anong salita ng Diyos in Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs. Ang sabi doon, all, lahat. Hindi partial. Hindi kalahati lang ng pangangailangan mo, hindi portion lang, kundi lahat, buo, sa anumang aspeto ng iyong buhay. That is something good. Diba? My God, your God, our God, shall supply all our needs. At kung nangangailangan ka ng tulong ng Diyos, Lord, hindi ko to kayang mag-isa. Lagi mo sabihin, something good is going to happen to me. At ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pinalalakas tayo ng Diyos upang kayanin nating magawa ang lahat ng bagay, ang lahat ng kanyang utos. That is something good. Kaya kailangan sa pagsambit natin ng mga katagang ito, mayroon tayong unawa. Hindi lang natin sasabihin, something good is going to happen to me. Ano yung good na yon na inaasahan mo, na ine-expect mo na mangyari sa iyo? Ito ba'y nakapaloob sa salita at sa pangako ng Diyos? Dahil ang sabi dito, unless you believe and are responsive to the fact that something good is really going to happen to you, you'll miss some of God's best. Kung ikaw ay hindi maniniwala, maaaring ma-miss mo yung mga pinaka-the best na bagay na nais gawin ng Diyos. Maaaring hindi mo mahuli. Ito pala yung nais gawin ng Diyos sa ating buhay. You'll miss the full blessing and the impact for what we need today. Kaya kailangan sampalatayan. Hindi lang pasasalitain ng ating mga labi. Sabihin po natin lahat, have faith, believe, expect. Again, have faith, believe, expect that something good is going to happen to you. Purihin natin ang Lord. Hallelujah. And because God is good, dahil ang Diyos ay mabuti, and His promises are true. You can expect for your miracle. Believe that something good is going to happen to you and to me. Makapag-e-expect tayo sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa mga pangako ng Diyos. Maaring minsan, makikita natin, ba't ang kapatid ko na ito sinagot agad ng Diyos? Bakit ako hindi pa? Bakit ako ang tagal? Magiging reason ba yun upang hindi ka sumampalataya na may mabuting bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Dahil may kanya-kanya tayong timetable na inilalaan ng Diyos. Hindi na sinabing sumampalataya ka ng isang araw, kundi all the days of your life, kailangan tayo sumampalataya. Dahil hindi mo alam alin sa mga binhi na iyong iniasik at sinasampalatayan na napatutubuin ng Diyos, hindi mo alam kung ano doon ang tutubo sa araw nito. Kaya patuloy tayong magasik sa pananampalataya. Patuloy tayong magasik para sa kaharian ng Diyos. Dahil ito yung mga bagay na hindi nabubulok. Ito yung pang-eternal. At yung ating pagsampalataya araw-araw sa Diyos. Dahil ang tao ay binigyan ng Diyos, bawat isa sa atin,
ng sukat ng ating pananampalataya. At kailangan maging tapat tayo sa Diyos. Kailangan palaguin natin ito. Hindi ito kayang palaguin ng ating mga pastors, ng ating mga leaders. We must work out on our own salvation. Tayo ang kikilos, tayo ang hahakbang, tayo ang magiging masunurin upang ang pananampalataya ito ay limugo. Again, God is good. And all the time. And because God is good, sabihin po natin lahat, something good is going to happen to me